problem number 3 na tayo sa statics of rigid bodies, chapter 5, no? So, dito is, kung makikita po natin yung problem number 3, is isa po siyang bearing load, no? So, ibig sabihin lang po, combination ng isang uniform distributed load dito, kung i-continuous mo ito, di ba? So, parang ganyan. So, at isang triangular load. So, ibig sabihin dalawang combination yan. Pero the question kasi sa number 3, determine the equivalent concentrated load, no, and external reaction for the simply support beam, which is the subjected to the distributed load, no. So, ibig sabihin subjected to distributed load. So, oo nga naman kasi nga naka-uniform distributed load siya, no. So, ibig sabihin kukunin daw natin yung equivalent concentrated load. Pag sinabing equivalent concentrated load, meaning to say, yung gagawa ka ng isang simple support beam from the subjected to the uniform distributed load. Kasi naka-distributed load siya, so kailangan mong kunin yung simple support beam bago mo makuha yung reaction support. So anyway, pwede naman siya kunin sa direct na lang, kaya lang hindi natin pwedeng gawin yun. Bakit? Kasi nasa statics of rigid bodies po tayo. Hindi po tayo nasa string of materials or theory of structure, which is sa statics of rigid bodies is pinagdadaanan po dito yung mga basic concept ng paggawa ng reaction. So, ibig sabihin lang po, dumadaan ka sa basic o bago mo makuha yung reaction dito is kailangan mong gamitan ng concentrated load, o sa madaling salita, bago mo makuha yung reaction support is kailangan kukunin mo muna yung mga magnitude o resultant nito, di ba? So, hindi siya pwede i-direct. O pwede naman i-direct, pero hindi po yun ang concept natin dahil ito po yung nire-require niya sa question. So, sa madaling salita, kailangan po natin kunin yung mga resultant o magnitude ng mga problem na to, no? So, yan. So, tignan natin. So, gawin natin area 1 ito and area 2. Di ba? Kasi dalawang combination yan. Combination ng triangle at uniform distributed load. Rectangular, no? So, yan. So, una, that is area 1. Kunin muna natin yung mga value ng area 1. Area 1 is 200, di ba? 200 Newton per meter. So, 200 base times height yun, di ba? Pag kinukuha yung area ng isang rectangle, base times height. So, pag area 1 is base times height. Pag area 2, ito, yung area 2, yung triangle na to. So, 1/2 yan. 1/2 ng base times height, di ba? So, yan. So, sundan natin. So, 200, unahin natin yung rectangular dito. Kasi ito yung continuous ng rectangular, di ba? So, yan. So, pag inutino mo yan, ano nito. So, that is, ano ba yung ng rectangular? Kung i-continue po natin ang rectangular sa dito, is ang distance po niya is 4. So, that is 200 yung height. So, 200 times 4. So, equal to 800 Newton, no? So, ibig sabihin lang po, ang 800 Newton na to, is ito na po yung resultant na tinatawag nila o yung magnitude mismo. So, dahil alam naman natin na ang resultant ng isang bearing load o sinasabi nilang bearing load is nasa yung kumbaga kukunin mo yung rectangular load mo. So, uniform distributed load ng rectangular. So, alam natin na ang magnitude nito o ang resultant nito is nasa gitna. Tama? So, nasa gitna yan. So, ibig sabihin, dito yan. So, gitna yan. Ito yung resultant nito. Yung 800 Newton, dito nakalocate yan. Pero ang distance nila is 2 by 2. Kasi, ang total ng distance nito from point A to point B is 4 meter. So, kalahati ng 4 meter is 2. So, yun po yung resultant, ang distance niya. 2 by 2 sa kabila. So, the area 2 naman is triangular. So, 1/2 times base. Ano yung base ng triangular? So, ano yung magiging base ng triangular? Ang triangular po natin dito is dito lang hanggang dito lang. Unlike sa uniform distributed, talagang abot yan dito. Kasi continue yan. Di ba? Magkukontinue kasi yan. Pero ang rectangular, kung pagbabasyan po natin yung ang triangle pala, dito, pagdating na dito, umakyat na dito, di ba? Dito talaga siya umakyat. So, dito lang. Hanggang dito lang. So, that is 3, no? So, that is 3. Kasi base times height. Ang height niya is 600. So, 600. So, equivalent of what? Equivalent ng 900 Newton. So, ito na po yung resultant ng isang triangle. So, gawin muna natin siyang so that is area 1, isa-sum up natin yung area 1
plus area 2. So the area 1 is 800 plus 900 is equal to overall area yan. So overall area, so gawin natin area 3, no? So area 3 is 900 plus 800 is 1,700. Tama ba? So ito yung tama naman. So 1,700 yung total area po. So ayan. So ang gawin natin, dahil ang question kasi dito is ito, sample which is subjected to the distributed load. So kailangan mong kunin yung equivalent ng concentrated load. So totally ito yung equivalent ng concentrated load. So ibig sabihin lang po, kung kailangan mo lang gawin dito is gumawa ka ng simple support beam. Kaya nga sinasabi na dito na for the simple support beam. So ibig sabihin, pag sinabing simple support o simple support is ganito lang yan. So ganito lang. Gagawa ka daw ng isang beam yan, na kung saan isa siyang simple support o simple support beam, no? So that is reaction at A and reaction at B. So ito yung hinahanap sa isang simple support beam, RA and RB. Yan po yung hinahanap natin. So ganito lang gawin natin. I-isolate na natin yung mga nakuha natin value, no? So ang nakuha po nating value, tingnan po natin yung unahin natin yung sa rectangular. So alam natin sa rectangular po is nakalocate po yan sa gitna. So nasa gitna yan. Nasa gitna po yan. Unahin natin yung 200 nasa gitna. Ang value ng area 1 is 800. So 800 po sa gitna. 800 Newton, no? So yan, 800 Newton. So saan naman nakalocate? From the distance niya dito is meron itong 2 by 2. Di ba? 2 by 2 yan. So ang tanong, saan po nakalocate yung ano natin, yung sa yung 900 naman doon sa triangle. So ang triangle po natin is nakalocate yan from the pinakamalapit na height. So sa madaling salita, kung ito yung height, dito yan nakalocate yung resultant nito. So ibig sabihin dito, malapit dito sa B. So dito yan nakalocate. So that iurong muna natin ng konti para mas maganda. Masyadong maliit kasi yan. So dito yan nakalocate. So ang area po dyan is 900. Yung area 2. Diba? 900 Newton. So ang distance po nila is hindi po natin alam. So hindi po natin alam ang distance dito. So ang gawin na lang po natin is, di ba, ang triangle po dito is hanggang dito lang, no? Hanggang dito lang. So ibig sabihin lang po, ang triangle po na ito is meron itong distance na 3 meter. So kukunin po natin yung distance nito, distance na resultant dito at pati dito, no? So yan. So ano ba yung pagkuha ng resultant from the height? Di ba, 1/3? Pag dito mo yung kinuha sa pinakamalaking height, 1/3 yan. So that is 1/3 o tinatawag nilang centroid. Kasi ang ibig sabihin po ng centroid, yan po yung distance. So 1/3 of, ano ba yung area ng triangle? So 3 lang, di ba? 1/3 of 3. So equivalent of 1 meter. So ibig sabihin lang po, ang distance dito is 1 meter, no? So write 1 meter kasi ito cancel. So from the lower naman, from the lower. So alam natin 2 meter yan. 2 meter kasi di ba ang total kasi yan. Tingnan mo kasi ang total niya po is 3 meter. Ang total po 3 meter, no? So ibig sabihin 2 meter ito. So 2 meter plus 1 meter equivalent of 3 meter. Mula sa uniform distributed load na subjected, no? So dahil nasa simple support beam na tayo, so nahati natin yan 2 to 1. Kung gusto natin i-prove, i-try natin x sub 2, gawin natin x sub 1. So the centroid from the lower, i-prove lang natin na 2 ito. Gamitin natin yung formula. So from the lower daw, sa lower triangle is 2/3 yan, di ba? 2/3 of distance which is 3. So tanggal ito. Di ba? So equivalent of 2 meter. So tama nga naman 2 meter, di ba? 2 meter. So 2 meter dito. So kunin na natin yung reaction support dito sa RA and RB. So mag-moment tayo sa summation of moment. Kahit saan ka naman mag-moment dito, pwede rin. Pero dito tayo mag-moment sa A. Summation of moment of A. Summation of moment of A. Palitan natin. Summation of moment of A is equivalent of 0. That is positive is clockwise. Ibig sabihin po, lahat ng ikot na clockwise mula papunta kay A is positive. So yung 800, ikot yan kay A. So that is 800 multiply by what? Multiply by 2. Meron siyang distance na 2 meter. 2 meter. Then ano pa? Yung 900. So that is plus 900 multiply by what? Multiply, ano yung distance niya dito? 4, no? Multiply by 4 ba yan? Wait lang.
i-ano daw natin, kung 4 yan. 900 times 3 ba? 2 ata yata. 2 ata. So, ayan. So, dahil dito, tingnan mo dito. So, ito yung original po. Ito po yung original. So, that is, ang distance na original dito is 1 meter. No? Ilagay muna natin by 1 meter. So, dito na sa taas. So, meron ditong original distance na 1 meter. No? So, dito naman is equivalent of 3 meter hanggang dito. No? So, 3 yan. So, yan po yung original. So, dito, dahil 800 times 2, kasi nga, yung sa kalahati nito, di ba? Yung nakuha natin kasi ang 800, so alam natin na ang 800 Newton na yun is nakalocate po sa midspan ng 2 point kasi doon po nakalocate yung centroid niya sa gitna po, yung resultant. Then dito sa 900 po, ang distance niya po dito from dito is 2 meter. Kasi ang totally ang 3 meter po is hanggang dito, di ba? Wag kang pag ito yung kinuha mo 800, doon ka magpo-focus sa original o yung new po, yung new distance niya sa concentrated load. Yun po yun. Sa concentrated mismo load. Then sa ano pa yung tawag dito? Yung centroid. Pag ito po yung i-rotate mo, kaya nag-multiply po yan sa 2 dahil ito po yung distance ng centroid mo. So pag dito ka naman, magpo-focus ka naman sa centroid nito. Ano ba yung centroid nito from dito? 2 meter. Then ang dito na hindi na ito gagamitin mo. Kaya magmo-multiply yan ng 3 kasi hindi mo na kasi kung totally ang ibang estudyante, sir, gawin ko yan, bakit 3 yan? Di ba yan pwedeng 4 kasi tignan mo. Mula ang 900 Newton mula sa point A is 2 plus 2 is 4 meter, no? So bakit 3 po ang ginamit niyo? Kasi ganito yan. Yung 900 totally, oo, tama. Kasi 2 meter yan, di ba? So, ito yung centroid niya, 2 meter. Pero, hindi niya centroid yung 2 meter dito kasi centroid yan ng 800 Newton. So, ibig sabihin po, ma-add mo yung 2 meter sa original distance dito. Ano ba yung original distance ng from 800 Newton to A? Di ba, 1? Yan po yung sa original, di ba? So, ibig sabihin po, 2 plus 1. So, that is 3. Hindi 2 plus 2. Kasi ang 900 Newton po is hindi niya po centroid yung 2. Kundi centroid ng 800. Ang centroid ng 900 is 2. Then, ma-add mo naman yung, kasi mag-rotate yan dito. Tapos, ano yung madadaanan niya? Dadaan po siya sa original na distance na 1. Kaya, ma-add mo yung 1 sa 2. So, that is 3. No? So, yung isa naman, yung RB. Ano ba yung rotate ng RB? Pole yan, no? Kasi support yan. So, counterclockwise, that is negative. Negative RB, multiply by what? Multiply by 3 plus 1 is what? RB is equivalent of 3 ba yan? So, that is, di naman 3, no? So, that is 4. 4 ata. Sa original, 4 yan. So, yan. Equal to 4. 4 po yan. So, is original po. So, 4. So, multiply by 4 equal to 0. So, yan. 800 times 2 is equivalent of 800 times 2 plus 900 times 3 is equivalent ng 4,300, no? So, negative 4 times RB is 4 RB is equivalent of 0. So, i-transpose mo yung 4,300. So, that is negative 4 RB equal to negative 4,300. Then, i-divide mo both side by negative 4. So, negative 4 by RB. Ang reaction natin sa B is equivalent of what? So, yan. So, 4,300 divide 4 is equivalent of 1075 Newton, no? Yan po yung reaction sa B. Ito po yung reaction sa B, RB. So, yung reaction sa RA, pwede ka mag-moment sa B, makukuha mo yung RA, pero wag ka na mag-moment. Bakit? Mag-summation of forces vertical ka na lang dahil isa lang yung na vertical, yung RA lang, no? So, that is summation of forces vertical is equivalent of 0. So, yan. So, that is positive is upward. Ano yung mga positive dito? RA. RA is ano pa? Yung RB. So, that is plus sa 107 T5 is equivalent of 800 plus 900. So, 800 plus 900 is 1,700. No? So, that is RA is equivalent of 1,700 minus sa dito, i-transpose mo sa kabila maging negative 1075. So that is RA
is equivalent of 1,700 minus 1,075 is equivalent of 625 Newton. So that is okay naman kasi tingnan nyo mabuti yung ano natin. Di ba yung 800, tingnan mo yung 800 Newton. Di ba nasa gitna yan? So ibig sabihin po, ang support dito maghahati. Hati nila yung 400 dito, yung RA, kaya niyang supportan yung 400 dito na Newton. Then yung RB naman, kaya naman niyang supportan yung 400 Newton dito. Bakit? Kasi nasa gitna yan, di ba? So ibig sabihin kaya nilang mag-resist ng 800 Newton. Pero ang tanong, sino ang mabibigatan? Yung RA o yung RB? Kumbaga sa yung beam ng bahay mo, ano yung mabibigatan? Kumbaga sa isang architect engineering is nag-design po siya ng mas malaki dito sa papunta kay RB. O yung engineer po natin is nag-design po kung pwede nating sabihin na mas maraming siyang nilagay kaya mas nabigatan po yung kay RB. Kasi tignan mo yung mabuti yung RA natin. Yung RA natin is meron tayong 625 which is ang kaya nilang po suportahan is yung kalahati ng 800 kasi nasa gitna po yung 800. So, ibig sabihin po, yung kalahati dito is 400 para kay RA. At ang kalahati naman is 400 Newton para kay RB. So, yung RB naman, another naman nabubuhati niya yung 900. Kasi, tignan mo, nasa yung 900 mas malapit sa B. So, ibig sabihin, mas nabibigatan po yung RB. Kaya dito, mapapansin natin sa reaction natin na mas malaki po yung nakuha natin reaction sa B kaysa sa RA. Kasi, ang reaction natin sa RB is 1,075 Newton. So, okay naman. Kasi, tignan mo, ang RB is nabibigatan masyado kasi dadalhin niya yung 400 dito, dadalhin pa niya yung 900 dito. Unlike sa RA na wala masyado dinadala, maliban lang sa kalahati nito, di ba? So, natural lang na mas malaki ang magkuha nating reaction sa B kaysa sa RA.